Magandang umaga po mga kabarangay at mga indikasyon po o mga patunay na talagang tuloy na po o matutuloy na po ang barangay at SK election sa November 2, 2026. Pag-usapan po natin. Siyempre po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, yung mga napadaan lamang po, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Siyempre maraming salamat po sa ating mga supporters. Yes po mga kabarangay, napakarami po ng mga indikasyon o mga patunay na maaring talagang tuloy na po ang barangay at SK election sa November 2, 2026. Napanood po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at nabanggit po niya na kung sakasakali po itong BARM election ay ililipat ng taon o gagawin sa 2027, ay sabi po niya na tututulan po nila kung ang BARM election po ay ililipat ng taon sa 2027 dahil ayon po sa kanya ay napakalaging sagabal nito sa pagpiprepare nila para po sa halalan ng national at local sa 2028. So isa na po yan. At balikan po natin mga kabarangay kung bakit po na-postpone yung December 1, 2025 na barangay at SK election. Iyan nga po ay dahil sa batas na naipatupad o ito pong naisa batas na RA 12232 na nagtatakda na ang halalan po ng barangay ay sa November 2, 2026. At ayon po sa mga mambabatas na nagsulong nito, at kaya nga po na-aprobahan yan hindi sila nag-postpone, hindi sila nagdagdag ng termino ng mga nakaupo. Yan ay epekto lamang ng kanilang ginawa na pagsasaayos o fixed terming. Pinix nila, isinaayos po nila yung termino. Kaya nga po, ang nangyari, yan nga po, isinilang ang RA 12232 dahil sa fixed term o pag-aayos ng termino na sinasabi po nila. Pangalawa na po yan. Gayon po, ganito. Kung papalitan na naman, iuusog ng malayo or ipopostpone na naman, di hibig po sabihin na hindi po talaga fixed term ang ginawa nila sa nauna. Ibig pong sabihin na talagang mali yung ginawa nila at hindi talaga tunay na pagsasaayos. Inayos na nga Kaya nga, yan, November 2, 2026, kasi nga, fixed terming na, fixed na nga, inayos na. Ibig sabihin, ayos na. Kung papalitan na naman, ipopostpone na naman, di hindi pa ayos. Yan mga kabarangay, yun po yung mga nakikita natin na mga patunay na talagang tuloy na po ang barangay at SK election sa November 2, 2026. Hindi na po nila yan pakikialaman. At kung meron man po na makikialam dyan, ay tiyak po na magkakaroon po ng maraming debate at maggagahol na sila sa panahon. Matutuloy na po yan sa November 2, 2026. Kaya yung palagi po natin sinasabi sa mga kakandidato, tatakbo, lalong-lalo na sa mga baguhan, mag-prepare na po kayo. Sa mga kagawad po na bagong papasok o lalaban sa larangan ng politika, take it lamang po ninyo na alam po ninyo yung trabaho ng isang lalo na ng barangay kagawad. Yes po, madali namang pag-aralan yan. At napakarami po ng mga magagaling po na content creator na tumatalakay kung paano ka maging isang napakagaling na kagawad ng barangay. Nandyan po yung sa barangay tayo. Yes po, marami po kayong matututunan dyan. Napakarami po na mga content nila patungkol po kung paano gumawa ng resolution at ordinansa ang isang barangay kagawad. At siyempre, paano maging isang mahusay na kapitan din bilang isang tagapagpatupad, tagapagpaganap. Mapapanood din po ninyo yan sa barangay tayo. Hindi iba po yung nakahanda ka talaga. Natural lamang po kahit sa mga kahit sa trabaho lang, kung ang papasukin po nating trabaho ay alam po natin kung ano yung ating gagawin, ay malamang sa alamang na tayo po ay matatanggap kung tayo po ay nag-a-apply. So ganyan din po sa barangay. Sa posisyon na ating hahabulin, kailangan po alam natin yung ating gagawin kapag tayo po ay nanalo.
dahil kawawa po ang ating barangay kung wala tayong alam sa posisyon na iaatang sa atin ng ating mga kabarangay. So muli po, maging positibo sa pananaw. Isipin po na tuloy na po ito at huwag ninyong iisipin yung iba na sinasabing hindi po ito matutuloy. Alalahanin po ninyo na gahul po kayo sa panahon kapag hindi pa kayo naghanda sa mga panahong ito. Iba na po yung nakahanda at nakaredy talaga ano man po ang mangyari. Uulitin po natin, 10 araw lamang po mga kabarangay yung legal campaign period. Lalong-lalo na po sa mga malalaki ang mga barangay. Kukulang po ang inyong panahon at oras para maikot lahat ang bawat kanto at iskinita para kadao pampalad lahat ang mga butante. Kukulangin po kayo sa panahon. So simulan na po ninyo ngayon mga kabarangay. Muli po, Coiners Ring, nagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta at sumusubaybay. At sa mga bashers naman po, ako po ay nakikiusap na sana po ay mag-comment lamang po kayo ng naaayon sa ating content. Alam niyo po kasi mga kabarangay, meron po tayong mga basher na napakalayo po ng komento nila doon po sa usapin o content na ating tinatalakay. Maging personal po nating itsura, pagmumukha ay talaga po nakakasakit po ng damdamin. At yung iba naman po ay parang kilalang kilala tayo. Hindi po ninyo ko kilala mga kabarangay. Kaya napakalayo po ng sinasabi po ninyo patungkol po sa aking pagkatao. Ako po ay merong isang magandang trabaho. Ang aking mga anak ay tapos na po lahat. Mga professionals po sila lahat. At wala po ni isa sa aking 3 anak na lalaki ang nasanggot po sa droga, sa pakikipag-away o ano paman. Napakabait po ng aking mga anak. At hindi ko man po masasabi na perpekto ang aking pamilya, ang aking kabuhayan, pero hindi po kami naghihirap. Bukod po sa meron po akong magandang trabaho, maganda ang sahod, ang mga anak ko po ay yan nga po, mga professional na lahat, napakaganda ng kanilang mga trabaho at ang aking bunso po ay may negosyo at ako rin po kahit papaano ay nagpapatakbo po ng isang napakaliit lamang na negosyo pero nakakatulong po sa aking pamilya at nakakatulong din po sa iba. Mga kabarangay, sana po maging aware tayo. Ano po, kung ayaw ninyo sa aking mga content, napakadili lamang. Nakikiusap naman ako na wag po ninyong panunuorin. Hindi naman po o hindi ko po kayo pinipilit na panuorin ako o hindi ko rin po kayo pinipilit na totoo o tama yung sinasabi ko. Ang hindi ko lamang po alam ay kung bakit po ganyan na lamang yung sama ng inyong loob sa akin. Kayo po ba ay tinatamaan kapag sinasabi kong dapat nang palitan yung mga nakaupo na walang ginawa? Nakaupo po ba kayo? Hindi po ba dapat at karapat-dapat lamang na tanggalin na yung mga walang ginagawa? Hindi po ba dapat at karapat-dapat lamang na ibalik sa serbisyo yung mga naging matapat, yung trabaho na maayos? Hindi po ba tama yung sinasabi kong iyon? So, muli po mga kabarangay, ako po si Coiners Ring ay patuloy po natatalakay at magko-content ng issue tungkol po dito po sa usaping ito dahil ito po ang aking forte. Matagal na po ako sa politika mga kabarangay. Naranasan ko po yung unang naging campaign manager ako. Kung inyo pong natatandaan o kung nandyan na po kayo o alam na po ninyo na nagkaroon po ng barangay election na ang pinakamataas na boto po ang siyang nagiging kapitan. Alam po ba ninyo yon? Yes po. Kung sino yung pinakamataas na boto, siya po yung nagiging barangay chairman o barangay captain. At yung susunod po sa kanya, ayun po yung mga magiging kagawad. Yung pinakapangalawa po na pinakamataas, yan po ang nagiging first councilor. Baka po hindi pa po ninyo naranasan yan o baka hindi man po ninyo alam na may nangyari pong ganyan na botohan o halalang pambarangay. Matagal na pong nangyari yan at once lamang po na nangyari yan. At ibinalik po sa specific position yung pagboto po ng kapitan at ng mga kagawad. So, sa mga bashers po na wala namang alam, hindi ko po kayo babanggain or hindi po ako magkikipag-argumento po sa inyo. Dahil sa nakikita po, ako po, lalo-lalo na sa inyong mga comment na wala po kayong kaalam-alam sa barangay.
wala po kayong kaalam-alam sa politika at wala po kayong alam sa mga pangyayari, sa mga nangyayari at sa mga mangyayari pa.